Mga kababayan, welcome back po at dahil po walang TRO, nakatuon na lang po ang ating iniintay, nakatuon po tayo kung magiging unconstitutional ba o konstitusyon itong batas na RA 12232. Magre-recap po tayo nang sa ganon ay yung ating pong ideya kung saan na nga ba pupunta itong BSKE schedule. Tumutok po, tapusin ang video bago mag-comment. Hanggang sa kasalukuyan po ay wala pa rin po tayong naririnig na update sa gobyerno, no, sa both parties, government, saka yung sa petitioner na si Attorney Makalintal. No? At dito naman sa sitwasyon ng Liga ng mga Barangay, nag-aantay lang sila kasi sabi ng Korte Suprema, doon sila sumagot, itong petitioner at itong gobyerno, mag-comment sa petisyon, sa kontrapetisyon ng Liga ng mga Barangay. Hindi kasi tayo sigurado mga kababayan kung kailan bigyan ng notice itong mga parties. Kasi sabi 10 araw no? Dapat sa loob ng 10 araw ay makapagbigay na sila ng kanilang mga komento. At ang tila narinig lang natin na magkokomento dito ay yung COMELEC nung nakaraan linggo pa yun. No? Last 2 weeks, mga ganon, sabi ng COMELEC ay magkokomento kami. Bilang kumbaga neutral lang kami ang kanilang ibibigay na komento, pero wala pa rin naman po tayong narinig kung talagang nagbigay na sila ng komento. So, sabihin na natin na naglaps na yung 10 days, no? Ganun pa man, sabi ko nga at sabi din naman ng iba na kahit naman na maglaps yan, yung 10 araw na yan ay tuloy pa rin ang kaso na yan at tuloy pa rin didesisyonan yan ng Korte Suprema. No? Pagbabasihan na lang po dito ng Korte Suprema, yung mismong batas, yung RA 12232, kung walang magkokomento, pero sigurado tayo si Atty. Makalintal magkokomento yan. At itong Liga ng mga Barangay, nasa gitna lang yan. No? So nag-aantay din ng update para yung mga kanilang komento pagsasama-samahin at saka titimbangin ng Korte Suprema. So sabi ko nga, hawak pa din ng Korte Suprema ang magiging desisyon dito, konstitusyon o unconstitutional. Ayan po. At meron po tayong lilinawin dito. No, ito lang para kasi baka meron makabasa ng comment na yun, maliwala no. Meron kasi nagsasabi dito sa ating mga comment na paulit-ulit nga sinasabi na wala pong batas. Ito yung kanyang sinabi, no? Wala pong batas na nagsasabi na ang termino ng mga barangay officials ay 3 years. Natawa po ako dun Wala daw pong batas na sinasabi na ang termino ng mga barangay officials ay 3 years, 3 terms. At nagpakilala siya na siya pa daw ay isang aspirante o isa ng barangay kagawad. Sinagot ko po yung komento na yon. Sabi ko po, naku po, kung kayo po ay isang aspirant o barangay kagawad, ay naku po, dapat ba't kayo nandyan? Bakit yung sinabi yan? Hindi nyo po ba alam yan? Na kung ikaw ay nakaupo na dyan, hindi mo ba alam na ang iyong termino ay 3 taon at 3 years at 3 termino? Sabi mo walang batas na ganon. Pakibasa po ang Republic Act number 9164 Section 2. Andiyan po mababasa ang iyong termino kung ikaw po ay isang barangay kagawad. Naku naman, sir. Sabi mo pa, saan ko hinugot yung batas ko na yun? Hindi ko po yung batas. Yun po ay batas mismo na nagsasaad ng iyong termino kung ikaw po ay isang barangay kagawad. Sir, dapat alam mo po yan. No? So, sinabi ko lang to, inopen ko to kasi baka mamaya merong maniwala sa iyo, sir. Nakatulad mo rin hindi alam ang kanilang termino. Babasahin mo lang po yan. No? Dapat alam mo po yan dahil ikaw po ay isang, parang binanggit mo na ikaw ay isang kagawad. Naku, hindi ka para dapat nakaupo dyan, sir, kung ikaw ay kagawad na hindi mo alam kung ano po ang iyong termino. Dapat alam mo yan. Okay po, meron pong batas na nagsasabi 3 years, 3 terms. Ayan nga po ang pinaguhugutan ngayon ng itong Korte Suprema. No, kailangan synchronize. Kaya nga yung BSKE 2023 ay naituring na unconstitutional. Kaya naging
2 years kasi dapat year 2022. Dahil sa Republic Act 11935, kaya nagkaganon, naging 2 years na lang yung pag-upo, no? Naging premature, no? Kumbaga 2 years lang, abnormally 2 years yung mga incumbent tong 2023. So, naging 2 years kasi ang dapat ay 3 years. Dapat year 2022, 23, 24, 25. O di 3 years po, sir. O kung kagawad ka po, alam mo na po ngayon. Naku, sir, sabi ko sa iyo, kapag ganyan lang iyong wala kang kaalam-alam, di ka dapat naiboto. Okay, so tuloy natin ito mga kababayan. Ayan, Republic Act RA 12232 tayo ngayon. Ito rin ang ating pinagbobotohan. Ang ating pong, yung ating pinagbobotohan kung magiging constitution ba or unconstitutional. No, sa kasalukuyan po mga kababayan, para hindi lang tayo magkakaroon ng confusion, pag sinabi pong batas ang masusunod, wala pong ibang batas na sinasabi na ngayon sa BSKE, batas sa BSKE, ito pong Republic Act 12232. Ang sabi dito sa batas na ito, magkakaroon ng eleksyon sa November 2026. November 2026. Yung mga bago pong mga kapanood sa atin, pwede nyo pong i-search yan. No? Pwede nyo i-search kung anong klase itong batas na ito, RA 12232 na ito kasi meron pa rin mga nagtatanong, kailan ba ang barangay election? So, kahit minsan ninuulit sa atin itong ating mga content na ito, marami pa rin hindi updated, marami pa rin hindi alam, marami pa rin akala yung BSKE ay sa December 1, hindi mo sila masisi. Siyempre baka hindi sila nakikinig ng balita, kaya ang tanong, kailan ba ang BSKE? Nire-reply ako yun, sabi ko, sa November 2, 2026 na po kasi yun na po yung sinasabi ng batas. Bagong batas po ito. No, so, itutuloy natin. Mapunta tayo sa filing ng COC. Yan, filing ng COC. Kailan daw yung filing ng COC? Certificate of Candidacy. Kung tuloy po yung BSKE sa December 1, ang filing of COC po ay sa October 1. Kaya lang po, sa ngayon wala na eh. Nawala na po yung calendar of activity na yon kasi wala na pong batas na nagsasabi na mayroong BSKE sa December 1. So automatically, wala na po yung filing of COC para sa December na BSKE. Ang meron po sa October ngayon ay sa third week of October ay yung voters registration. Yan. Ito po yung voters registration bilang paghahanda sa susunod na taon, November 2026, BSKE, napapaloob sa RA 12232. Yan po, at kung titignan natin ngayon mga kababayan, yung sitwasyon, no? At minsan nasasabi natin na magiging constitutional itong batas na to dahil sinabi rin ng Liga ng mga Barangay, no? Yung kontrapetition nila sa petitioner eh. Constitution daw ito at karapatan nga naman ng Congress na kumbaga gumawa sila ng batas para maayos nga yung batas na ituring na unconstitutional na yun. At magkaroon na uli ng synchronized na barangay elections, no? Every 4 years, 3 termino. So ano mangyayari doon sa old law? Pag meron ng batas, siyempre, pag meron na pong bagong batas, wala na po yung old law. Yung Republic Act 9164 ay mapapalitan na nitong Republic Act 12232 at saka yung ruling. No, kasi nagbaba ng ruling ang Korte Suprema kasi nga dapat magkaroon ng BSKE na nagresulta nga po ng unconstitutional na 2 taon. No? Dahil lang po yun sa BSKE 2023 na unconstitutional, naturalmente, ang resulta nun ay hindi rin po hindi na synchronize eh, kasi 2 years nga naman. Hindi na synchronize yun. So gumawa ng bagong batas. Ito na yung RA 12232. Sa ganun, magkaroon na uli ng barangay SK election synchronize. Dapat synchronize na siya. So kapag ito ay tinuring na ng SC, okay pala yan, sige. Sa ganun, ito na yung ating susundin ulit at yan na yung hanggang sa future, synchronize na yan, tuloy-tuloy na yan, at fixed na yan, fixed term na po yan. Pag sinabing fixed, pagkakaintindi ko, hindi na yan pwedeng maihuro, hindi na yan pwedeng dagdagan o bawasan. Kasi pag nabawasan na naman, unconstitutional na naman yun eh. Di po ba?
At pag nangyari na naman sa susunod yan na magkaroon na naman ng postpone, papasok na naman si Atty. Makalitan dyan kung magkakaganon. Pero sa tingin ko itong fixed term na to ay hindi na po magkakaroon ng mga magpipetisyon dyan kasi kaya na nga yung term setting bill na magsasaayos ng termino ng mga barangay official at fix na po. No? Kasi nga dito sa batas na 11935 okay? So, yung mga past na BSK, maraming beses pong na-postpone yan. Hanggang dumating itong petisyon ni Atty. Makalintal. Ayan. So, ang desisyon ng Korte Suprema dyan, kailangan natin desisyonan na unconstitutional ito na sa ganun ay hindi na maulit sa susunod. Ayan ang alam kong iniisip ng mga maestrado ng Korte Suprema para hindi maabuso. Pakinggan po niyo yung sinasabi ko. Alam nila yan, para hindi na maabuso sa susunod. So, hayaan natin silang gumawa ulit ng bagong batas na yung hindi na magkakaroon ng postponement in the future. So, pag nagkaganon, isang taon lang naman ang iintayin mga kababayan. Diba? 2026, ilang buwan na lang. Napakabilis lang po niya. Mas makakabuelo pa nga po kayo sa lahat, no? Mas makakabuelo po, kumbaga, mas magandang desisyon yan kung tutuusin. Kung ikaw ay nakaupo na, meron kang mabibinbin na project, matatapos mo yun. Yung mga incumbent noong 2023, no? Alanganin, 2 taon, o di maitutuloy nyo yung mga proyekto. Aspirante naman, magkakaroon kayo ng game plan. Sa ganun, sa BSKE 2026, meron na kayong naka-ready nga plataforma ninyo na pwede nyo sabihin o ipakilala sa inyong mga barangay na kung sa tingin nyo mananalo kayo, aspirant kayo, at sa tingin nyo hindi na okay yung nakaupo, hindi na gumagawa, nag-aantay na lang ng honoraria, pwede na kayo manalo. Sa loob ng 1 taon na yan, di ba, makakagawa kayo ng game plan. Hindi ka nga mas madadagdagan yung game plan nyo, no? Panibagong taktika na maaari kayo manalo. At ito naman sa side ng gobyerno, 1 taon na yan, siyempre, magkakaroon pa ng pondo. Kasi normal na magkaroon ng dagdag na pondo kasi ang dami pong madadagdag na botante. Kasi noong August 1 to 10, 2.8 million ang mga bagong botante. At magkakaroon ulit ng voters registration sa October, 3rd week of October na hanggang sa susunod na taon na. So, million pa rin ang madadagdag. So, ibig sabihin, expectation, dapat may pondo para ma-accommodate lahat-lahat ng magtatrabaho dyan. Siyempre, yung mga kamitan, yung mga tinta, yung mga ballpen, mga papel, at may balita na baka maging automation. Siyempre, may pondo pa rin yun. Kung magkakaganon, automated. Pero siyempre, dadaan pa rin yan sa Congress kung maibabatas yan. Okay, so pag naibatas yan, di automated sa 2026, hindi na hindi na mano-mano. No? So, yan po yung ating mga update ngayon. Naka-focus po tayo ngayon kung yes or no na rin, yes or no ba sa panig ng taas-taas ang hukuman. Yan po. So, bago tayo magtapos, no, tandaan, wala po nilabas na tiyak po. Yan. Comment ko lang po kung hingi ng Korte Suprema. Okay, so nasa kamay ng Korte Suprema, yes or no. Constitution and Constitution. Yan lang po. 2 lang po. At timbangin nyo lang ulit ang sitwasyon na ito. No, kumbaga sa sitwasyon na ito ngayon ay parang mahirap na pipilit yung ating personal na kagustuhan. Gusto ko December 1. Yan nagsasabi nyo, dapat December yan. Kaya lang meron na nga po yung batas. Isa-isip na po natin yan na meron na po bagong batas na dapat na po susundihan. Kaya batas na po yan. Hanggat hindi uliginit ang Korte Suprema, batas po yan. Hanggat hindi yan sinasabi niya, unconstitutional, batas po yan. Binanggit po, madalas, personal kagustuhan karoon ng BSKE. Kaya lang hindi na pwede tayo. Dahil tayo po ay citizen ng Pilipinas na sumusunod tayo sa batas. Mayroon po ang hindi sumunod sa batas. Alam niyo yung nangyayari sa atin. Okay? Ganun talaga Pag may batas, walang dapat sundin. Sundin.
Kung sa tingin naman ng Korte Suprema na unconstitutional yan, ganun pa rin. Meron pa rin dapat sundin na ruling. Okay, ganun lang po yung ka-basic. Kayo mag-away-away. Kayo magbangay-bangayan ka. Magbigayan kayo ng opinion na talaga namang may respeto. Alright, so hanggang dito na lang ang ating quick recap. Sana magkaroon na ng desisyon itong bago matapos ang na ito. Pero sabi ko nga sa nakaraan ay hindi kailangan magmadali ng Korte Suprema dito dahil wala naman po silang limit kung kailan sila dapat ng desisyon. Kasi wala na pong batas na nagsasabi, mauulit na naman, wala na pong batas na nagsasabi na nagkaroon ng DSK sa December 1, na wala na po. So wala na po yun. Masakit man sabihin o masakit man sa pandinig. Yung totoo ito. Yung oldo. Titignan natin sa AC. Okay, hanggang dito na lang. Maraming salamat. Pa-share ng video sa baguhan na pagdaan sa aking channel. Subscribe. Tapos opinion na maayos. Okay, para marinig ang inyong boses. Maraming salamat po. God bless.